Oh. Okay, mga kababayan, pag-usapan naman po natin ito. Sa mga nanonood po sa Facebook natin, pasensya na kayo, hindi ko kayo talaga mabati dahil hindi ko nakikita yung screen sa Facebook. Okay, pag-usapan naman natin mga kababayan, itong si Congressman Ace Barbers, di ba po, kinasuhan siya ng mga tinatawag na narco-vloggers. Dahil po, masyado daw silang nasaktan at very libelous daw, nasisira na daw ang kanilang kredibilidad, nasisira na daw ang kanilang pangalan dahil nasabihan daw po sila na narco-vloggers nitong si Congressman Ace Barbers. Ngayon, sumagot naman etong si Congressman Ace Barbers, mga kababayan, sa kanila. At ang pahayag po nito ay ire. Itong mga to, binanatan ni Congressman Barbers. Ang sabi ni Cong Barbers, Barbers on filing of libel cases versus him by narco bloggers. Sabi ni Congressman Barbers, I did not name names. Might be an admission of guilt. Sabi ni Congressman Barbers, bakit may pinangalanan ba ako? Bakit sila tinamaan? Maybe that is an admission or might be an admission of guilt. 'Di ba? Mga kababayan, eto tingnan nyo. 'Di ba binabanatan nila si Congressman Barbers? Sa batas po sa mga hindi nakakaalam, eto mga kongresista natin, sila po ay protected ng ating saligang batas. Whatever they say during the hearing. Okay? Kung ano man po ang sabihin yan ng mga kongresista natin during the hearing, ay hindi mo po pwede silang kasuhan. Yan ang kaibahan ng pangkaraniwang tao, mga kababayan, doon sa mga kongresista natin. Okay? Halimbawa, sinabi ni Congressman Barbers, bakit? Narco-vloggers ka. Bayaran ka. Ganon. Hindi yan pwede silang kasuhan kahit na napakasakit, Kuya Eddie, na mga bibitawang salita ng isang congressman doon sa hearing. Hindi mo po pwedeng kasuhan. Tatawanan ka lang ng ating Supreme Court. My God. 'Di ba? Sabi ni Congressman Ace Barbers, today I denounce the attempts of certain social media bloggers to derail the efforts of the House Thrive Committee. Yun naman talaga ang plano nila 'di ba? Task to craft laws aim to regulate use and abuse by social media content creators by filing certiorari and libel cases against me and some of its panel members before the courts. Barber, led chair of the lower House Quad Committee and chair of the Dangerous Drug Panel, said he welcomes the filing of libel cases against him, expressing confidence that it won't merit. Wala yan. Anong ginagawa niyo mga nagtataka lang ako kasi may pahayag itong si Trixie Angeles na sabi nga nila sobra na ang ginagawa sa amin ng mga ito. Sobra na. Winawalang hiya na kami talaga. Sobra na ang pang-aapi sa amin at talagang ginigipit na kami. Sabi ni Badoy at sabi ni Trixie Angeles. Parang natatawa lang ako, Tita Etilin, kasi itong si Trixie Angeles, lawyer. Kaya lang, lawyer na lagi po nasususpinde. Diba? I hate. Yung simpleng bagay na protection ng ating saligang batas sa mga congressman, hindi niya ba naisip yon? My God. Kaya nga sabi ni Ace Barbers, let's get it on. Sabi niya ganon. Mga kababayan, sige wala yan. Walang kwenta yan. Hindi talaga magme-merit yun. Hindi uusad, mga kababayan. Alam ka agad ng Supreme Court ang sagot dyan. Kung ang pinatutungkulan, binaboy sila ni Barbers, ang tanong lang dyan, saan kayo binaboy? Ito ba ay nandoon siya sa hearing? Or wala siya sa hearing? Yun lang yun. Kapag
kapag ang lahat ng sinabi ni Congressman Barbers is during the hearing, therefore, mga kababayan, wala pong lulusot. My God. Walang lulusot na libel cases against him. Kahit sandamakmak. Huwag nyo nang paglulukuhin mga DDS, yung mga supporter ninyo. Nakita ko kanina yung mga vlog ninyo eh. Nakita ko yung mga ninyo dyan na Congressman Ace Barbers sinampahan ng patong-patong na kaso, lagot ka ngayon, kulong ka. My God. Ulol. Hindi nyo mapapakulong yan. Hindi nyo nga yan, mga kababayan, hindi na pag-uusapan dyan yung presumption of innocence, sabihin natin na guilty si Barbers. Hindi pag-uusapan yan dyan. Ang pag-uusapan lang, when at where, WH question, saan niya ba ginawa to? Kailan niya ginawa ito? Kailan niya sinabi? Pag napatunayan, mga kababayan, it was, he stated this statement during the TRICOM hearing, patay na. My God. Wala na. Drugs. Di ba? Wala na yon. Putol na. Ano bang magagawa? Alam niyo, nagpapagod lang kayo mga DDS. Ang ginagawa niyo dyan, ano lang yan? Paek-ek-ek lang yan. Wala yan. Sabi niya, expressing confidence that it won't merit traction since he did not mention any names of the so-called narco-bloggers in his speeches and interviews. Ito, during the interviews, wala naman siya pinangalanan. Pero, dito kasi, para fair lang tayo tandaan nyo sa libel po, mga kababayan, may tinatawag tayong, tawag dito, nakalimutan ko yung terminology, hindi, maiisip ko yan. Yung nakalimutan ko, layo Hindi kasi meron tayong tinatawag dyan na positive identification. Ibig sabihin nun, mga kababayan, mga ka-GP Natics, halimbawa meron kayong pinatutungkulan na isang tao, may nagsabi sa inyo, tapos tinamaan ka. Diba? Tinamaan ka. Ngayon, ang lahat ng tao na yan, pwede magreklamo sa'yo. Ang tanong kasi, kung pag yan ay nag-merit, pag gusto mo mag-merit yan, kailangan, tinamaan ka, nasira yung pamilya mo. Ganun pa rin. Dapat mayroong mga naging biktima. Diba? Pero kung tinamaan ka lang, guni-guni mo lang yun at hindi naman talaga ikaw, wala rin yun. Wala ring saysay. Kahit na may positive identification tayo na tinatawag, uy, tinamaan ako eh. Bakit? Sabi nga ni Congressman Ace Barbers, wala naman akong pinangalanan. Kung tinanggap nyo, it might be an admission of guilt. Totoo ba? Ganon kasi yan eh. Pag sa korte na, totoo ba na ikaw ay narco-bloggers? Sasabihin nyo, hindi hindi naman pala eh. Bakit ka tinamaan? Sila pa ngayon na mababaliktad. Di ba? Kaya sabi nga ni Congressman Barbers, wala yan. Magtulong-tulong pa kayo, isampa nyo na lahat ng kaso na gusto nyo, wala kayong mapapatunayan. Kasi mga kababayan, bago to mag-merit, kailangan aminin muna nila sa korte na sila ay narco-bloggers. Pero kapag sinabi nila, ikaw ba, narco-bloggers ka? Hindi po. Bakit ka tinamaan? Wala na kaagad yon. Pero kapag inamin nila, ikaw ba ay narco-bloggers? Opo. Tinamaan sila. Mga kababayan, sila talaga yon. Pero kapag hindi nila inamin na sila ay narco-bloggers, hindi po magpo-prosper yung kaso. Ang problema, kapag tinanggap nila na sila ay narco-bloggers, pag sinabi nila, ikaw ba ay narco-bloggers? Opo. Magkano bayad sa'yo? Patay. Diba? Sira na sila doon. Siyempre, palagay ko, hindi naman nila sasabihin na ako po ay narco-bloggers. At hindi rin nila sasabihin, magkano bayad sa'yo? 1 million po. Diba? Hindi rin ganon. The Solon from Mindanao earlier delivered two privileges at the House plenary denouncing some alleged narco-bloggers for their disrespect, use of expletives,
and other abusive words against some members of the House Quadcom and the Tri Committee, which is tasked to craft a law to sanction abuse and misuse by bloggers in social media. If those who filed the libel case against me all felt alluded to as narco-bloggers, then it could be seen or interpreted that indeed they were. Loko-loko rin to si Congressman Barbers ng mga kababayan Sabi niyang ganon. Oh, kung tinamaan sila, edi sila ay narco-vloggers. O, aaminin ba nila na sila ay narco-vloggers? Pag inamin nila yon, edi, magkano? Di ba? Yari, nabalikan pa sila dito Sabi niya pa, then it could be seen or interpreted that indeed they were. Bakit kayo masasaktan kung hindi kayo guilty? Barber asked, I always abide by the constitutional provision on free speech and expression. But this cannot and should not be used as license to besmirch people, reputation, and throw expletives at their subjects. Sabi ko nga po mga kababayan, ang freedom of expression, freedom of speech is not absolute. Okay? Ganito yan. Paano ba tayo nakakasuhan? Ulitin ko lang, mga kababayan. Tayo, bilang isang influencer, pwede natin birahin yung mga politician na yan. Kung nakita mo, politician yan, okay, birahin mo. Pero, mga kababayan, it is dapat within the bound of the law and it is within their job description. Hindi pwede na tayo ay lumagpas, mga kababayan, at guluhin na natin yung kanilang buhay. Dahil kapag may tinamaan, halimbawa, kagaya nung ginagawa nila Joey, nasabi nila, si Congressman Ace Barbers daw, mga kababayan, at yung kanyang kapatid ay protektor ng droga at nahulihan pa daw ng droga sa sasakyan yung kanyang kapatid. That is foul. Foul na yon, mga kababayan. Lalong-lalo na kung hindi po nila ito mapapatunayan. Iba naman yung aspect na halimbawa si Ace Barbers may kinakalantaring ibang babae. Tapos ngayon may anak pala yung babae. Dahil kahit totoo pa na may kinakalantari siya na babae, pero kapag ang anak nabuli, yari ka. Ikaw pa rin ang malalagot, mga kababayan. Sabi dito ni Barbers, mga ka-GPnatics, Tagalog, Malinaw dito na gusto nilang gamitin ang mga korte na father o panangga sa kanilang pagpapakalat ng kasinungalingan at paninirang puri ng mga tao at kontra o di umaayon sa kanilang mga political na adhikain. And common sense dictates that many, if not all, of these particular bloggers are mounting the same propaganda lines of their principals. Okay lang sa akin na punahin ang mga palpak o mali sa aming trabaho. Pero pag mumurahin o babastusin nyo na kami ng walang malinaw na dahilan at deliberate na, di ko kukunin ang aming panig sa issue sa inyong pagbablog. Ibang usapan na yon. 'Di ba? Ang hindi nila pag-attend ng TRICOM public hearing ay nangangahulugan lang na ang mga ito ay may pagkaduwag at at di kayang panindigan ang kanilang pinagsasabi at ikinakalat ng mga kasinungalingan. Totoo naman 'Di ba? Kasi kung ikaw matapang, that is the right avenue for you to speak. 'Di ba? Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin doon. At pwede ang taong bayan, mga kababayan, dahil ito naman ay naka-live, 'di ba? Naka-public. Edi malalaman natin ang katotohanan. Baka kasi mga kababayan ayaw umatin. Baka pagdating po doon sa hearing, magkanda bulol-bulol yung bunganga. 'Di ba? Magkapalipit yung dila. Sabi ni Alicia Ab, JP, sabihin nyo kung sino ang dapat namin iboto. Teka lang. Mga kababayan, tayo naman may kanya-kanyang hindi ba nyo kayang pumili ng sarili nyo? Kasi baka
it could be good for me and hindi naman po good sa inyo. 'Di ba? Mahirap naman 'yon. 'Di ba? Kasi kayo, yung iba diyan 12-0. Ako hindi ako magda 12-0 kasi ako po, mga kababayan, ay dalang-dala na sa Uniteam na naging itim. 'Di ba? Sabi ni Rani, palagay ko may makokontem sa TRICOM hearing. Meron dyan. Unang-una, pangatlong hearing na, di ba? Pangatlong hearing, pag hindi pa rin sila nagpunta, mga ka-GP Natics, ang mangyayari ay papadala na sila ng sabpina. At pagka-sabpina, kasi tapos na yung show cause order hindi sila pumunta, sabpina na. Pag hindi pa rin sila pumunta ng pangatlo, babasahan ulit sila, mga kababayan, at bibigyan na yan ng warrant of arrest. O, yari na yung mga yan. Diba? Makakapagtago pa ba yung mga yan? O, ganun ba sila kayaman para makapagtago? Not unless marami talaga silang pera. Diba, Ma'am Cheryl St. Mary? Tindi, BBB. Bagsak.